Magandang hapon po. Mas mababa na sa minimum operating level ngayon ang tubig sa Angat Dam. At dahil po dyan, mararamdaman daw sa Miyerkules ang inanunsyo ng pagbawas ng alokasyon ng tubig. Sa Lunes naman, idedetalye ng Maynila ang mga lugar na sapul ng kanilang 9-hour daily water interruption. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ngayong araw, 179.99 meters na ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa sa 180 meters na minimum operating level nito. Kaya babawasan na ang isinusupply na tubig sa mga bahay at irigasyon. Mula 50 cubic meters per second, ibinaba na sa 48 cubic meters per second ang alokasyon sa water concessionaires na nagdidistribute ng tubig sa mga customer. Dahil sa 2 cubic meters na bawas na yan, magkakaroon ng 9 na oras na daily water service interruption ang Maynilad sa ilang lugar sa Quezon City, Maynila at east of Metro Manila. Sa Lunes na idedetalye ang mga maaapektuhang lugar na tinatayang aabot sa 591,000 customers. Bukod pa ito sa mga nakaschedule na mawawalan ng tubig dahil sa maintenance activities. 9 hours siya pero we can isolate it to nighttime hours na po. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, mawawalan ng tubig ang mga apektadong lugar. Ayon sa Maynilad, sa Miyerkules mararamdaman ang epekto ng mas mababang alokasyon ng tubig. Medyo malaki po yung kabawasan na yan and right now we're doing everything we can po na ma-stretch po yung available supplies and at the same time kumuha po ng additional sources ng tubig para may ma-distribute. Kabilang dito ang tubig mula sa ilang deep well at pagtatayo ng treatment plant para makakuha ng tubig mula sa mga ilog. Sa barangay 667 sa Ermita, Maynila, hindi lahat ng bahay may linya ng tubig. Kaya nag-iigib sila sa hose na ipinakabit ng barangay. Sa Lunes, mawawalan sila ng tubig dahil sa maintenance ng Maynilad. Naghahanda na rin sila sakaling masama sila sa mas mahabang water service interruption. I-inform namin yung mga nag-iigib dito na mawawalan ng tubig. So pag in-inform namin sila, mag-iigib na yan sila dito. Tiis din kami, walang tubig eh. Eh anong gagawin namin? Si Rowena may karinderya, kaya hindi pwedeng mawalan ng tubig panlinis. Nag-iikot yung ng barangay. Bali, nagsusupply po sila sa amin. Pag walang mga tubig, nag-iigib po kami. Sa ng truck ng bumbero. Pag alam na po namin mawawalan ng tubig, nag-iipon na po kami. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Asahan na pagdating sa bansa hanggang sa September 15 ng nasa 150,000 metric tons ng asukal na pinayagan ng angkatin sa utos ng Sugar Regulatory Administration. Nakatutok si Ian Cruz. Taas-baba raw ang presyo ng ibinabagsak na asukal sa Tandang Sora Market sa Quezon City sa mga nagdaang linggo. Medyo tumaas ng konti po. Mga magkano? Mga 30, mga 30 po yung tinaas niya. Pero wala pa namang paggalaw sa presyo ng bentahan. Mas mababa po ngayon. 85 po ang kilo sa white sugar po. Minsan mababa po, mababa rin kasi ang kuha nila. Eh pag pumataas, mataas din ang kasi ilang taong ko na suki dito eh. Ang taas-babang presyo sa merkado ang naisolusyonan ng pamahalaan. Kaya pinahihintulutan na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pag-angkat ng karagdagang 150,000 metric tons ng asukal sa pamamagitan ng Sugar Order No. 7 na layong matiyak na mapupunan ang inaasahang kakulangan sa supply ng asukal at mapataas ang buffer stock ng bansa. Base sa kautusan, dapat dumating na sa bansa ang inangkat na asukal nang di lalagpas sa September 15. Posibleng maparusahan ng mga importer na hindi susunod. Mayo pa inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang importasyon para patatagin ang presyo at supply ng asukal. Ito na ay ikalawang importasyon ng asukal ng bansa ngayong taon, kasunod ng unang 440,000 metric tons na inangkat base sa Sugar Order No. 6 na inilabas noong Pebrero noong panahong lagpas 100 piso ang kada kilo ng refined sugar. Sabi ng United Sugar Producers Federation o UNIFED na napapanahon na desisyon ng pamahalaan na mag-angkat ng asukal para maiwasan ang pananamantala ng ilan habang hindi pa nagsisimula ang anihan ng tubo. Kasi yung instructions ni Presidente is to move the harvest season from August to September. Ang 150 po is a buffer stock for the 1-month extension of start of harvest. Sabi ng UNIFED, ang inaasahang epekto raw ng delayed na pag-ani ng tubo
mas maraming asukal ang mapoproduce ng bansa at mas matamis din daw ito. Naniniwala rin ng UNIFED na panahon na para ibenta sa Kadiwa stores ang nasabat na 4,000 metric tons na smuggled na asukal na noong Marso pa pinayagan ng Malacanang. Wala pang inilalabas sa panuntunan sa pagbebenta nito. Sinusubukan pa rin kunan ng pahayag ang DA kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Posibleng tumaas ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, nasa 40 to 70 centavos kada litro ang posibleng itaas ng diesel. Posible namang hindi gumalaw ang presyo ng gasolina. Kung meron man, baka matapisan ito ng hanggang 40 centavos kada litro. Magkaibang galaw din sa presyuhan ang inaasahan ng Energy Department. Sabi ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero, posible ang rollback na 30 to 50 centavos sa gasolina at 30 to 50 centavos na price increase sa diesel at kerosene. 2 batang namatay sa magkahiwalay na pagkakakuryente. Paspasan natin ang mga balita sa pagtutok ni Mav Gonzalez. 2 menor de edad patay matapos makuryente sa magkahiwalay na insidente. Sa Batangas, pipitas lang daw sana ng bunga ng santol ang lalaking 13 taong gulang nang napakapit daw ito sa live wire. Nasaksihan ito ng ama ng binatilyo. Sa Cebu naman, natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay ang isang lalaking 10 taong gulang. May mga paso ito sa kamay na may hawak pang electrical wire. Ayon sa mga pulis, low voltage electrical injury ang ikinamatay ng bata. 2 sospek sa pananakit sa isang dentista sa Cebu City, sinampahan na ng mga reklamong serious physical injury at grave threat. Patuloy na tinutugis ang mga sospek na pumasok sa klinik ni Dr. Charles Sia, saka pumukpok sa ulo at tumusok sa mga mata ng biktima. Stable na ang kondisyon ng doktor na kasalukuyang nakakonfine, pero sinusuri pa rin ang pinsala sa kanyang mga mata. Mga anggulong personal na galit o kaya'y kaugnayan sa trabaho ni Sia ang tinitingnang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Isa pang bansa na nais magkaroon ng presence sa Indo-Pacific region ang Italia. Nasa bansa ngayon ang pinakabago nilang barkong pandigma para sa kanilang naval campaign. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa haba na 144 meters at lapad na 60 meters, tumatakbo ang barkong ito ng 32 knots. Ang Francesco Morosini ang pinakabago at pinakasophistikadong barko ng Italian Navy. Nasa bansa ito para sa 5 araw ng pagbisita bilang bahagi ng kanilang 5 buwang naval campaign. Ipinasilip sa media ang state-of-the-art cockpit nito. This is for platform control, combat system, and damage control. Mahalaga raw ang pagbisita nila sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Strengthening the cooperation with the like-minded navies of the areas that we visit. And of course, one area is the Indo-Pacific and the South China Sea, to develop ties and strengthening the cooperation with the allies and partners in the region. Sabi ng Italian Navy, plano nilang dagdagan ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region. Alam daw nilang maepekto ang kanilang pagbisita sa issue sa West Philippine Sea, pero giit nila, there are international law rules to be respected. Not to interfere with the affairs of other states. The freedom of navigation and let's say the international rules that are based on the UNCLOS is fully supported by the Italian Navy. Bago matapos ang kanilang 5 araw ng pagbisita sa bansa, ay magkakaroon sila ng exercises sa pagitan ng Philippine Navy. We'll open up a lot about future cooperation between our two navies. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang embahada ng France sa Pilipinas sa insidente kamakailan sa South China Sea. Nananawagan silang respetuhin ang international law at magkaroon ng payapang resolusyon sa pamamagitan ng payapang dialogo. Kinundi na rin nila ang anumang paggamit ng karahasan at pananakot sa kahit anong paraan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Susunod, bangka sa Zamboanga City nagliyab sa dagat. At Pinoy Swifties dinagsa ang performance ng impersonator ni Taylor Swift. Ito lang dito sa 24 Oras Weekend.